Patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Lord. When life is so overwhelming and fear is all I feel, your word that lives inside me reminds me you are here. My hope you restore. Your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. All things are possible in your name. Yes, Lord. All things are possible in your name. The stars, they hold your promise. You guide me through the night. My heart is set to worship. My great reward is Christ. My hope you restore. Your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. All things are possible in your name. Your name, Jesus. All things are possible in your name. In your holy name. All things are possible in your name. In your name. All things are possible in your name. All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. Oh, I see only you. All things are possible. Come on, church, let's declare this morning how powerful our God is. Hallelujah. All things are possible in your name. All things are possible in your name. All things are possible in your name. Sing all things. All things are possible in your name. In
All things are possible in your name, O God. Kaya Lord, this morning, ano man, Panginoon, yung mga nasa isip ng bawat isa, yung mga akala namin na imposible, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na imposible to sa aming mga tao, Lord God. Pero in you, dahil meron kami, Panginoon, meron kaming Panginoon, na buhay. Hindi kami matatakot, Panginoon, na magtiwala sa iyo, Lord. Dahil ilang beses ka, Panginoon, nagparamdam sa amin, Panginoon, na ikaw ay buhay, ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong mga anak. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop.
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you will come and church. Let's declare. Feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, my church. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are, Panginoon. Hindi namin makunting, Panginoon, kung gaano kakabuti, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Lord, we don't deserve, Panginoon, kung ano yung meron kami, Lord. Kung gaano kakadakila sa buhay namin. Pero because of your great love and mercy, Panginoon, sa bawat isa, Lord, natatanggap namin to, Lord. Na kahit minsan, nakala namin, hindi mo kami nakikita. Na feeling namin hindi ka kumikilos, Lord. Pero Lord, you are here, Panginoon. You're working, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Binabalik na po namin sa MC. Ay, amen po mga kapatid. So, tunay nga na ang Panginoon, siya ay isang waymaker, miracle worker, and promise keeper na kahit kailan ay hindi niya tayo bibiguin. Kung may mga times na akala natin ay hindi tayo binibless o hindi na-answer yung mga prayers natin, pero still, God is working in silent ways that we cannot see with our bare eyes. So muli, magandang umaga po sa ating lahat. Wini-welcome po natin ang ating mga regular visitors. Maaari po ba na kapag tinawag ko ay tumayo to acknowledge? So yung mga regular visitors po natin na sina Colleen, pwede pong tumayo. Okay, si Raiden, Alfredo, Nika, Eunice, and Abu. So, maliban pa po sa, thank you po sa acknowledgement. Maliban po sa mga regular visitors po natin, ay i-welcome din po natin ang nababtay sa kamuning na si Brother Ray. Palakpakan po natin siya. Gayon din po ang mga gayon din po ang mga nabaptize po last week sa ating anniversary, sina Sister
Rayan, tama po ba? Sister Rayan. Tsaka po si Sister Jasmine. Gayon din, yung mga nabaptize na mga kids na ngayon ay nandito na sa taas, sina Sister Mary at si Sister Thea. At syempre, wini-welcome din po natin yung laging nasa online. Sa family po ni Brother Joey, Sister Feli, and Sister Cristel, together with the relatives po of Sister Melly at yung mga regular visitors po natin, si Sister RP from Isabela, welcome. At sa lahat po ng mga regular visitors na hindi po nabanggit sa online ay welcome po kayo na mag-join po sa ating meeting. So ayan po, ang ating simbahan po ay tinatawag na Christ Life Assemblies, na kung saan ang CLA North Caloocan, Deparo ay isa lamang sa mga sangay o isa lamang sa mga churches all around the world na kung saan ay ipinalalaga na po natin yung gospel and yung good news na si Jesus po ang ating Savior. So our vision po is saving souls, transforming lives, planting churches. Kaya kung papansinin po natin, so meron na po tayong bagong church sa Maypaho. Minamanage po ng ilang mga kapatid mula po sa ating assembly. Gayun din po ay maraming pa pong churches na sana ay unti-unting sumibol at umusbong sa pagtutulungan po nating lahat. And our mission is, our family of churches aim to live the life of Christ through the power of the Holy Spirit and to advance the kingdom of God to here and now through communicating the gospel of Jesus Christ in words and deeds. So as what I have said a while ago, so ipalalaga na po natin ang mabuting balita, hindi lamang po sa salita, sa halip sa gawa. And then yung ating statement of faith po ay we believe salvation and condemnation are not predetermined. So ibig sabihin po, yung salvation po and condemnation, hindi natin siya pwedeng iasa sa isang tao kasi tayong mga tao may sarili tayong will kung ano yung gagawin natin, kung ano yung pipiliin natin. Kasi may mga tao na akala nila na porkit, halimbawa po pinanganak sila sa church or yung mga parents nila ay nasa church, ay ligtas na po sila. Hindi po ganon. Dapat po yung personal relationship po natin sa ating Panginoon, yun po yung ating paiigtingin at isasapamuhay. So next po. And then, we believe that the good news of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ as God's main grace and the only basis of man's forgiveness must be preached, believed, and obeyed to obtain salvation. So yun nga, di ba, naniniwala nga po tayo na si Jesus namatay, inilibing at muling nabuhay, kasama po ng lahat ng mga naniniwala sa Kanya. At dapat po nating itong palaganapin, obserbahan, at sundin po sa araw-araw. And then we believe that faith with love is a sacramental step that initiates every obedience of man in order to be saved. So ibig sabihin po, yung faith po natin dapat may gawa. Kasi di ba, faith without work is vain. O kumbaga, dapat hindi lang tayo manatili na nananampalataya sa halip, sasapamuhay po natin yon in order for us to be saved. And then we believe that salvation is the process that involves grace, faith, repentance, water immersion, Holy Spirit, infilling with the evidence of speaking in unlearned languages, and lifelong sanctification for God's purpose, service, and glory. Kaya maya-maya po, yung magte-testimony at yung sa talk po ay lalo pa po nating maiintindihan kung ano po yung dapat po nating pakinggan at isa pamuhay. So ayun po, alam na po natin na super excited na po yung magbibigay ng kanyang testimony kung paano niya po nakilala si Lord, kung paano niya po na isa pamuhay yung kanyang salvation and yung faith. Di na po natin patatagalin, tawagin na po natin si Sister Rose para sa kanyang testimony. Thank you, Sister Maricia. Thank you. Thank you sa mga kapatid, lalo na sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon na sa kaligtasan na binigay niya sa akin. At wala kong sawang magpasalamat sa Kanya. At
hi pala sa mga nag-online. Ako si Sister Rose. At medyo matagal na rin ako na-save. Pero hindi naman yun basihan kung tayo magpapatuloy sa Panginoon. Unang-una sa lahat ay nagpasalamat ako sa Panginoon dahil yung Holy Spirit na sa akin. At ako'y nagpabautismo sa tubig na lubog. At yun nga, hiningi kong banal na espiritu at binigay sa akin, nakapagsalita ko ng iba't ibang wika. At salamat sa Panginoon na yung Holy Spirit na sa akin at nilinisan yung puso ko, isip ko, at saka yung miracle talaga si Lord sa buhay ko kasi yung isip ko, binago niya na nagkaroon ng isip na tama, tapos yung puso ko na yung nilinis niya, tapos yung buong pagkatao ko nilinis niya sa pamagitan ng Espiritu Santo. At habang ako'y nagpapatuloy sa Panginoon, mayroong mga pagsubok, pero alam ko na kaya kong gampanan dahil si Lord na sa akin. At ako palang nagbabautismo sa tubig na lubog at totoo yung promise ni Lord na binigyan niya sa akin yung kapayapaan sa puso. At ayun nga, at sabi nga ni Sister Millie, ako daw mag-testimony, talagang nung Monday kasi, tawag nito, share ko lang kasi may ginawa si Lord sa buhay ko. Nung Monday kasi, binasa ko yung buong yung Marcos 1-16. Inulit ko yun. At pinapangkinggan ko pa rin sa audio. Kaya parang na-amaze ako sa mga himala na ginawa niya sa akin. Kasi nung Martes kasi, nagluto ko ng isda, yung salmon, olo. May nangyari sa akin na simulat sa pool na save ako, hindi nangyari sa akin yun. Kasi kumain ako ba, tapos yung tinik pala, sobrang laki. Kasi hinaluan ko kasi siya ng tawag nito ng okra, di ba? Okra, tsaka basta masarap yung pagluto ko. Nagmamadali kasi ako kasi may pupuntahan ako. Masarap yung kain ko. Bigla namang paglunok ko, ang laki ng tinik. Sabi ko, Lord, thank you Lord talaga Lord. Kasi yung nabasa ko nung Monday, lahat ng mga himala na ginawa ni Lord, yung nakpakain siya ng 500, tapos yung 400, tapos yung bata na binuhay niya, tapos yung tawag nito yung hindi siya makakarinig, tapos yung kamay niya nilagay sa tainga. Habang inisip ko, kasi medyo nagpanik ako, kasi malaki siya. Kasing malaki pa sa tamtax yung ulo. At pa siya, matulis pa siya. Siyempre, parang pinapawisan ako, pero habang nangyari yun sa akin, lahat ng mga scripture ng binasa ko nung Mark, lahat sa isip ko, sa isip ko na yung himala ni Lord totoo yun. Kaya nung kumain ako ng 3 saging na saba, hindi pa rin, pinapawisan na ako. Sabi ko, nagpray ako, pero yung lahat ng nabasa ko nung Mark, yun pala pinaalala sa akin na maniniwala ako. Kasi nung time na yun, sabi ko, ang last nang binanggit ko sa kanya, di ba Lord, yung hindi makarinig, pinasok mo yung kamay mo at nakakarinig siya, at saka yung bata na 12 years old namatay, nabuhay siya. Sabi ko, in the name of Jesus, alam mo, sa totoo lang, sabi ko, first time ko ba, si Lord talaga gumalaw sa buhay ko, miracle talaga siya. Lumabas siya. Parang umubo na ako ng isang ganyan, tapos feel ko talaga siya na nandoon siya sa lababo. Lababo. Tapos tinignan ko siya, ang laki. Sabi ko, Lord, alam ko gumalaw ka sa buhay ko.
thank you Lord. Kasi yung bagid, binasa ko nung buong verse, nung Monday, pinaalala niya sa akin na mayroong parang mangyari na ganun. Hindi ko inaasahan. Kaya, thank you Lord dahil inisip ko, simulang bata pa ko hanggang hindi ko naranasan yun. Sobrang laki siya. Tapos, tiningnan ko, pipicturean ko sana, sa tuwa ko, kumain ako ng sabi ko, Lord, thank you Lord, thank you Lord. Tapos sinanap ko siya dahil gusto kong picturean para makita ako ba. Hindi ko na nakita, hindi ko na nahanap. Kaya sabi ko, ang laki talaga siya. Sabi ko, hindi ko naisip na ang galing talaga ni Lord, umalaw sa buhay mo. Buhay talaga siya. Sa lahat ng ginawa niya sa akin, simulan ng video ko. Marami siyang ginawa sa buhay ko. Kaya alam ko si Lord, buhay siya. Nandito sa akin, tinitingnan niya ako. Dahil alam ni Lord yung puso ko at susunod sa Kanya. Kaya yun, thank you Lord. Salamat Lord. Okay, thank you po, Sister Rose. Tunay nga na ang ating Panginoon ay miracle worker. So, tunay na napatunayan ni Sister Rose mula sa kanyang naging experience kung kaano kadakila at napakamakapangyarihan ni Lord kasi talagang tinulungan siya para maalis yung tinik sa kanyang lalamunan para maging maayos yung kanyang pakiramdam. So, ngayon naman ay hindi na natin patatagalin pa. Tinatawagan na natin ang ating newly ordained pastor na si Pastor Jason Doria para sa kanyang talk. Grabe naman yun. Parang tumanda ako ng 5 taon bigla. Hindi, biro lang. Ayun. Welcome po sa ating lahat at masaya na makita ulit yung mga visitors natin at yung mga bagong nabaptize last Sunday. Sino nag-enjoy nung anniversary? Oh, lahat. Sarap ng pagkain, no? Ay, sayang, wala si Kulit. Pero nagtaas siya ng kamay. Ay, nakakamot lang. Okay. Kasi, di ba, first time na ang dami nating, sobrang daming bisita. Imagine, kaya pala natin magdala ng 53 na bisita. Ilan pinakamadami natin before? Siguro 10 na o pero 53? Diba? Imagine kung merong hindi pa naka-record, diba? May mga dumagdag, may So more or less 55 to 58, diba? So kung gano'n lagi yung magiging kultura ng simbahan natin, hindi tayo dito magmi-meeting. Sa court. Sa court siguro tayo o kaya sa mas malaking lugar, diba? At kung, siyempre, dadami pa tayo, darating yung time na kailangan siguro natin maghanap ng meeting place o kaya i-extend to para mas maka-accommodate tayo na mas marami pang visitors at mga kapatid, diba? So welcome ulit sa ating lahat. Maraming salamat sa pagdalo at kami ay masaya na nandito kayo ngayong umagang ito. So, bago lahat, tayo muna tayo. Pag-pray muna natin yung word. Yes, Lord, kami nagpupurik nagpapasalamat sa umagang binigay mo sa amin. Maraming salamat sa magandang panahon dahil kami ay nakarating dito sa bulwagang ito upang magsimba, Panginoon, mag-worship sa iyo at makinig ng salita mo sa umagang ito. Lord, naway pangunahan mo yung aming pagtitipon, Panginoon, at yung maririnig na mensahe namin lahat ngayon ay i-bless mo, Panginoon, at tulungan mo kami na intindihin yung salita, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na yung Holy Spirit na yung pinangako ay hindi mo ipagkakait sa taong humihingi nito at sa taong susunod sa iyo, Panginoon. At gusto namin mas maintindihan pa kung bakit ito ay kailangan namin tanggapin at kailangan kami maging filled ng Holy Spirit, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na intindihin ang mga bagay-bagay, Panginoon. Yung wisdom mo, Panginoon, yung palaging manguna, yung palaging maisawalat, Panginoon, at yung kung ano yung gusto mong sabihin lamang sa mga tao. Dinadalangin namin ng lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, kamusta ang bawat isa? May mga binahaba kahapon. Grabe yung baha kahapon, no? Parang, may nabasa ako kaninang umaga, yung ulan daw kahapon, parang nakasentro lang siya sa QC tsaka Marikina. So, sa Manila, wala. So, lahat ng ulan, ang dami. Imagine, baha agad. Alam niyo ba, kahapon hindi kami nakapag-practice ng buo kasi walang masakyan. Kasi, hindi tayo pupunta doon. Pero baha, di ba?
Grabe yung baha. So, iba yung panahon ngayon, konting-konting ulan lang, binabaha na. So, siguro kahit papano, mas okay sa atin dito kasi hindi tayo basta-basta binabaha eh. Pero, ganoon pa man, thank you Lord kasi maganda yung panahon natin ngayong umagang ito. So, meron akong tanong. Ano ang usual promises na naririnig natin? Ano? Usual promise. Naririnig natin. Napangakuan ka na ba? Ano? Bangon Pilipinas. Naku po, mahirap na pangako yan. Mapapahamak tayo dyan. Sige, ganyan. Maraming pangako, di ba? Lilinisin yung ganito, lilinisin yung ganyan. 10,000 na ayuda, yung pangako rin, nasa na. So maraming pangako, minsan inaasahan natin. Minsan nga kasal di ba? Yun yung minsan parang common na naisip mo, kasal. Okay. Wala ako dyan, ha? Wala ako dyan. Example lang to. Kasal, di ba? Yun yung usual. O kaya, mga basic pangako, di ba? O, hindi kita lolokohin. O, promise, hindi na ako magsisinungaling. O sa mga anak, di ba, na, promise, mami, daddy, hindi na ako magsisinungaling. Mga pangako, di ba, usual na naririnig natin. Pero, kapag mayroong nagpa-promise sa atin, ano ba yung hinahanap natin? Kapag may pangako, yung outcome, di ba? Yung manifestation o yung proof na ginawa mo yung pangako mo. Sa panahon ngayon, sa napuno na panlilinlang at kasinungalingan, hindi ba't lagi tayong naghahanap ng ebidensya o patunay kung ano yung totoo? Di ba? Kasi, biro mo, kahapon may nakapanood akong AI. Di ba dati, malalaman mo agad kung AI kasi parang mingiwi-ngiwi lang yung nagsasalita. Pero kahapon may napanood ako, parang siyang totoo talaga. Tapos parang ginagaya niyo yung artista na hindi nang umingiwi. Si Luis Manzano, di ba? Di ba, kung nakita niyo ba, sabi ko, pambihira, oh. So, nasa age tayo kung saan ang daming deception sa labas. Lahat tayo pwede maloko. Dati sabi nila, matatanda lang daw naluloko ng AI. Hindi, totoo yun. Lahat tayo pwede maloko. Kung hindi siya may-utilize ng tama, lahat tayo pwede maloko. Baka susunod, makarinig tayo na nagpipreach na ng iba. Kunwari, may gayahin na pastor sa atin. Kunwari, iba na yung doctrine na pinapangaral, di ba? I mean, maraming pandaraya. So, usually, naghahanap tayo ng proof, ng outcome. O kaya, kung meron mang agreement na dapat gawin, dapat makita mo ng personal yung proof na ginawa talaga, di ba? So, ito kahapon, ito yung baha sa Arneo. Sa Ateneo, di ba? Biring mo, hindi naman bumabaha dyan eh. Pero biglang ganyan, lumabog yung Jollibee. Di ba? So, for example, di ba, ito recent news naman, so pwede natin pag-usapan ng konti. Yung mga flood control agreement, di ba? So, ang manifestation sana, or ang proof sana na ginawa yung project, walang baha, di ba? O kung bumahaman, grabe-grabe talaga yung baha. Ito, 2 oras lang na ulan, no? Pero ibang factor siguro to. I mean, di ba, maraming pwedeng maging example, or hindi tayo mamumulitika. Pero, ito kasi, nangyayari naman siya in real life eh. Ito yung recent news, di ba? So, naghahanap tayo ng pangako, naghahanap tayo ng proof palagi sa pangako. Ngayon, in relation sa mga taong sumunod na gustong sumunod kay Jesus, paano mo masasabi na ikaw ay sa Kanya? Paano mo masasabi na ikaw ay kay Jesus na? Sa mga matatagal na sa simbahan, medyo pasensya na po kasi para sa mga bago tong ating message. Pero magandang review siguro, di ba? Para mas maintindihan natin. Na-topic na natin to sa discipleship eh. Nung nakaraan, para nagka-crash course ako nung sa CLA ACAD. Kasi gusto ko siya i-run through ulit eh. Kasi hindi ako nakaka-attend lagi. Kailan daw yung start ulit? September. O yung pala, announcement, pinapa-announce din ni chairman na maganda na sumali tayo o mag-join tayo ulit sa CLA ACAD, di ba? Kasi yung pag-aaral ng word ni Lord sa CLA Academy, in-depth siya. Hindi siya yung basta lang babasahin mo yung scripture tapos ito na. Back siya with research, back siya with certain proof and evidence na galing sa Bible. And ginagawa yun ng mga taong nasa likod nito. At I think si Pastor Eugene tsaka si Lester and iba pa, malaking tulong siya kung tayo ay
kung tayo ay magjo-join. So siguro yung core group natin. Dapat mag-join tayo. Para, di ba? Kasi tayo yung magli-lead ng church eh. So dapat tayo yung ano. And hindi lang siya kasi for leaders and sa core group para siya sa lahat ng gustong sumali o gusto mag-aral pa ng word ni Lord. So, bilang isang tao na nag-decide sumunod sa Panginoon, paano mo masasabi na ikaw ay sa Kanya? Ano yung proof mo na ikaw ay kay Kristo? Sa mga kakabaptize lang, ano yung proof mo ngayon na kay Jesus ka na? Everyone must be filled with the Holy Spirit, with the evidence of speaking in tongues. Ito yung sinabi ng chairman natin kanina, di ba? We believe that the salvation is the process that involves grace, faith, repentance, water immersion, Holy Spirit infilling, with the evidence of speaking in unlearned languages, and lifelong sanctification for God's purpose, service, and glory. Part siya ng statements of faith natin, di ba? Kasi ito yung isa sa pinaniniwalaan natin na yung process ng salvation ay nag-i-involve siya ng Holy Spirit infilling, with the evidence of speaking in unlearned languages. So how can you say na kay Jesus ka or nasa Panginoon ka na kung wala pa sa'yo yung Spirit niya? Titingnan natin. Eventually, titingnan natin as we go along. O paano mo masasabi na ang Holy Spirit ay nananahan na sa'yo? Mabilis lang po ito siguro. So, si Jesus promised the Holy Spirit. Aside from the prophecy sa Joel 2, tingnan natin yung sinabi ni Jesus sa disciples niya nung buhay pa siya, nung bago siya mamatay, sa John 14 and 16. John 14 verse 16, I will ask the Father, and He will give you another helper, so that He may be with you forever. The helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him, but you know Him because He remains with you and will be in you. So, ito yung time na malapit na siyang hulihin o malapit na siyang mawala. At sabi niya, may papalit. May papalit sa Kanya at He will ask the Father to give us or to give the people another helper na wala yung ano. Another helper, a helper, which is the Spirit of truth. Tingnan natin sa 16. He will give you another helper, meaning comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, to be with you forever. So yun yung purpose ng helper, which is the Spirit of truth. Comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, and standby. Kung titingnan natin yung Greek word niya, parakletos, di ba? An intercessor, consoler, advocate, or comforter. So yun yung initial ministry ng Spirit of God na sinasabi ni Jesus na darating. Ang hihingin niya sa Father na para mapunta sa atin. But you know Him because He remains with you and will be in you. Nag-i-introduce si Jesus ng something new. So later in the Acts, makikita natin doon na yung believers na kung paano sila, yung old believers na kung paano sila na-convert pa, o kung paano pa nila mas naintindihan yung kailangan nila matanggap at eventually sila ay nakareceive. Sa John 17, the Spirit of truth, whom the world cannot receive and take to its heart, ito pala, di ba binasa natin, because it does not see Him or know Him, but you know Him because He, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you. So mapupunta sa'yo ang Holy Spirit. Magdudwell sa'yo ang Holy Spirit. Kasama mo siya. So ano yung proof na nagdwell sa'yo yung Holy Spirit? Sa 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and remind you of all that I said to you. So hindi lang siya comforter, hindi lang siya advocate. The Holy Spirit will also teach you all things and remind you of all that I said to you. Sinabi ni Jesus sa kanila. Ito yung amplified version niya. Si Kuya Bani yung mahilig sa amplified version eh. Kay Kuya Bani ko natutunan magbasa nun eh. Paying copy. Sa John 16, and He, when He comes, pertaining to the Holy Spirit again, will convict the world regarding sin, righteousness, and judgment. So ang dami niyang ginagawa, di ba? Counselor, advocate, He will teach you all things.
and He will convict the world regarding sin and righteousness and judgment. So yun yung yun yung isa sa yun yung purpose ng Holy Spirit na pinapromise ni Jesus na dadating at mag-i-indwell sa atin. Sa 13, but He, when the Spirit of truth comes, He will guide you all in the truth. For He will not speak on His own, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. He will glorify me, and for He will take from mine and will disclose it to you. Ang daming gagawin ng Holy Spirit sa buhay natin, sa pagdating niya, sa sinasabi ni Jesus, di ba? So what is the manifestation that I have already been filled with the Holy Spirit? Paano mo masasabi sa mga bagong baptized at mga visitors natin ngayon na filled na tayo ng Spirit? So what, di ba? What's the proof? Tulad ng sinasabi natin kanina, ano ngayon kung nagbabaptize ka na o sinasabi mo sa akin na nag-repent ka na? What's the proof na nakareceive ka na ng Holy Spirit? Sobrang debatable to sa ibang church, sa ibang belief, di ba? Kasi hindi nila pinapractice to eh. Or possible na tinitwist nila yung application ng Scripture. But makikita natin eventually, as we go along, kung gaano ka-straightforward yung doctrine ng ating simbahan at kung gaano siya ka-unbreakable dahil sa Scripture. O tingnan natin to. Sa Acts 1, gathering them together, si Jesus, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, which He said, you heard from me, for John baptized with water, you will be baptized with the Holy Spirit, not many days from now. Yung ibang translation niya, for John baptized you with water, but you will be baptized and empowered and united with the Holy Spirit, not long from now. Bago mag-ascend si Jesus sa kanila, o pagtapos mag-ascend ni Jesus sa heaven, marireceive nila yung Holy Spirit. At sa Acts 2, sa 8 pala, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and as far as the remotest part of the earth. Yun yung sinasabi sa kanila na magiging testigo kayo, magiging witness ko kayo sa lahat. Once you receive the power of the Holy Spirit, you shall be my witnesses in Jerusalem and as far as the remotest part of the earth. Kapag na-receive mo yung Holy Spirit, magkakaroon ka ng power to testify for Jesus. To testify for His works, to testify for His plan of salvation. As far as the remotest part of the earth. So lahat ng tao sa buong mundo, hindi lang limited sa kanila doon. Nasa lugar man sila at dapat na makapakinig ng salita. At ang taong may Holy Spirit, kaya niya mag-witness dito at witnessan ng mga taong ito. Hindi mo naman kailangan maging well-versed o kabisado lahat ng Scripture para gawin yun eh. Kasi yung personal experience mo na tumanggap ka ng banal na Espiritu, that's more than enough. Unless, of course, mag-engage ka sa debate. Hello? Diba? Unless, of course, mag-engage ka sa debate. But, kung witnessing lang, lahat ng nakatanggap, capable. Kasi first-hand experience mo yun eh. Hindi mo lang siya basta nabasa, na-experience mo pa. Diba? Kasi pag nabasa mo lang, medyo mahirap mang-convince eh. Or mahirap sabihin kasi hindi ka sigurado kung totoo. Pero ito na-experience mo first hand eh. Sa mga matatagal sa simbahan, di ba? So you don't need to know all the scriptures or you don't need to memorize all the scriptures. Mas maganda kung oo, pero kung witnessing ang usapan, hindi mo kailangan alam lahat. Kasi ito, nakatanggap ka na ng Holy Spirit. Kailangan alam mo yung basics, siyempre. Alam mo yung kung ano yung sasabihin mo. Alam mo yung context ng mga sinasabi mo. Pero kasi kung hindi naman, baka ma-mislead ka lang din. Pero yung experience na tinanggap mo, walang makakatalo doon. Walang makakapag-rebut nun. Kasi ikaw mismo, personal, na-experience mo yun eh. Pero kung kunwari, magkukwento ako, si Tito Sam, na-experience si Tito Sam, naka-receive na siya. Alam mo ba, dapat maka-receive ka rin. Pero ako hindi ko naman na-experience. Medyo hindi ako believable, di ba?
Kasi parang hearsay eh. Pero kung ako rin, si Tito Sam, tas ako naka-receive, pwede. Experience yun eh. Kaya nga pwede sila maging witnesses, hindi lang sa lugar nila, as far as the remotest part of the earth. Kaya nga nakarating sa atin eh. Kasi ginawa nila yung trabaho nila. Ginawa nila yung commandment ni Jesus. Patuloy tayo. Sa Acts 2, di ba? And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with different tongues as the Spirit was giving them the ability to speak out. Ito yung day of Pentecost. Ito yung time na pinur out na yung Holy Spirit at sila ay na-filled. Nagsalita sila ng unlearned languages. So makikita natin dito yung preaching ni Peter, di ba? Na, yan, medyo, yun yung nag-trigger para sa mga tao. Anong gagawin namin para sumunod? Sinabi niya yung prophecy sa Joel 2 na in the last days, sabi ng Panginoon, I will pour out my Spirit. Yung fulfillment ng pag-pour out ng Spirit, nangyari nung day of Pentecost. At nagpatuloy siya, di ba? And they were all filled sa Amplified Version. That is diffused throughout their being with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, different languages as the Spirit was giving them the ability to speak out. That's the manifestation because the Spirit gives you the ability to speak in tongues. That's the manifestation that you have already received the Spirit. Ang doctrine natin, alam na kabisado natin lahat to. And Peter said to them, repent, each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Nakita ko dun sa manual ng newbies, sa mga bagong baptized, meron tayong program for new believers or new members ng ating sambahan. Nakalagay doon, Acts 2:38 is not just a formula. It's a path to transformation. Hindi lang siya formula na dapat mong gawin. Pag sinunod mo to, magbabago yung buhay mo. Magbabago yung pananaw mo sa mundo. Magbabago lahat yung kung paano ka mag-isip. Kasi, susunod ka na kay Jesus eh. Nagrepent ka na, iiwan mo na yung makasalanan ng buhay. Nagpabaptize ka na sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran. At yung promise na marireceive mo yung Holy Spirit. Na ngayon, kung hindi ka pa na nakaka-receive, tanongin mo yung sarili mo, bakit? Bakit hindi ka pa nakaka-receive? Ano yung hindi natin mabitawan? Ano yung kulang? Ano yung pumigil sa atin para isuko lahat sa Panginoon yung buhay natin? Kasi sabi niya, you will receive the gift of the Holy Spirit. You will. Hindi naman you might eh. You will. Ibig sabihin, sure na marireceive mo yan pag hihingin mo. Hindi pagkakait sa'yo ng Panginoon. Diba? Once you decide to follow Jesus, diba, repent and be baptized and receive the Holy Spirit, there will be transformation in your life. Mababago yung buhay mo. Kaya hindi lang siya formula, it's a path to transformation. Makikita nyo yan dun sa manual na ipapakita sa inyo eventually. So you will receive the power of the Holy Spirit sa mga bagong baptize. Sa mga bagong baptize, hindi lang hihinto yung pagsunod nyo sa Panginoon sa pagpapabaptize nyo ng linggo. Merong kasunod. Kasi ibibigay ng Panginoon yung Holy Spirit. At ang proof nito, kayo ay magsasalita sa iba't ibang wika. At sa mga gusto magpabaptize, pwede nyo rin ito ma-experience. Pwede nyo ma-experience yung plano ng kaligtasan ng Panginoon. For the promise of the Holy Spirit is for you and your children and for all who are far away, including the Gentiles, as many as the Lord our God calls to Himself. Sabi nung iba, nung day of Pentecost lang daw to eh. Hindi na daw totoong nangyayari. Yung church natin is the living proof that the promise is for all who are far away, including the Gentiles. Tayong Gentiles eh. So hindi lang siya sa day of Pentecost. Because the promise is for all the people, for all who are far away, as many as the Lord our God calls to Himself. So kung nandito ka ngayon, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, pwede mong tanggapin yung banal na Espiritu.
Hindi yun ipagkakait sa'yo ni Lord. At kung sa tingin mo, hindi ka pa nakaka-receive, ask yourself, bakit? Bakit, Lord? Ano yung kailangan kong isuko sa'yo? Ano yung kailangan kong bitawan para ito ay pagkaloob mo sa akin? Kasi pangako niyo yun, ibibigay niya eh. Ang pangako ng Panginoon ay hindi nababali, hindi napapako. Pag sinabi niya, nangyayari. Pag sinabi niya, gagawin niya. So you will receive the gift of the Holy Spirit. And promise yun ng Panginoon. So, paano mo nasasabi na ang Spirit ay nananahan sa'yo? May manifestation. And what is the manifestation? Speaking in tongues. The physical and evident manifestation that you have already, or we have already, received the Holy Spirit. Sa Acts 10, tingin tayo ng ilang accounts. Alam na natin to, yung Acts 10 tsaka 19, di ba? So while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on those who were listening to the message, confirming God's acceptance. All the circumcised believers who came with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. So the Holy Spirit fell on all those who were listening. Hindi lang siya sa mga piling tao, all those who are listening. And yung mga circumcised believers were amazed because the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. After the acceptance and pouring out of the Holy Spirit, di ba, na-amaze sila kasi, hindi lang pala sa amin to. Paano sila na-amaze? Ano yung kanilang proof o paano nila nasabi na the gift of the Holy Spirit had been poured out to the Gentiles? Paano nila nasabi o paano nasabi nitong mga taong naniniwala na sa Panginoon na yung mga hintil tatanggap din ng banal na Espiritu? Paano mo nasabi? Naalala niyo yung meme? Next verse, for they heard them talking in unknown tongues, languages, and exalting and magnifying and praising God. Kaya nila nalaman na naka-receive na ng Holy Spirit yung mga taong to kasi narinig nila na sila ay nagsi-speaking tongues na. In unknown tongues or languages. So that again is a proof that the physical manifestation of receiving the Holy Spirit is that you will speak in tongues. You will speak in unlearned languages. At ngayon, dito sa loob ng simbahan, lahat ng matatagal na, obviously, lahat tayo, living testimony na ang Holy Spirit ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? At sa mga bago nating kapatid ngayon na nandito, kayo po ay pwede rin tumanggap. Kayo po ay maaari ring makatanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sa Acts 19, now, it happened that while Apollos was in Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus and found some disciples. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said to him, "On the contrary, we have not even heard if there is a Holy Spirit." Diba? Naniniwala na sila, disciples nga sila eh. Pero nung tinanong sila, "Did you receive the power or the Holy Spirit when you believed?" Kahit naniniwala na sila kay Jesus. Di ba? Parang may kulang pa. Sabi nila, and he said, into what then were you baptized? And they said, into John's baptism. Paul said, John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe in him who was coming after him, that is in Jesus. Now when they heard this, itong mga disciples na to, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And Paul laid his hands on them. The Holy Spirit came down, and they began speaking in unknown tongues, languages, and prophesying. Another account, another physical evidence or manifestation na pag na-receive mo ang Holy Spirit, ikaw ay magsasalita in tongues. Pwede ba yun? Ang manifestation ng Holy Spirit sa'yo, magpapakabait ka na lang? Hindi, di ba? Oh, Lord, susunod ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Hindi na ako sisinungaling. Manifestation ba yun ng Holy Spirit? Obviously, hindi.
Kasi marami naman mabait sa labas eh. marami mabait, kahit hindi sila Christian, maraming mabait, di ba? Maraming pwede mo i-consider na taong mabait. Therefore, speaking in tongues is the proof and physical manifestation that you have already received the Holy Spirit. So with these accounts in Acts, it shows na kung ang Holy Spirit ay nagdudwell sa iyo, ikaw rin ay magsasalita sa iba't ibang wika. No other physical manifestation. So bakit kailangan natin makareceive ng Holy Spirit? Yun nga, hindi ba pwedeng after ko mag-repent tsaka magpabaptize, yun na lang? Magpakabait, di ba? Or tatahimik na lang ako dito, hindi na ako magsasalita. Kasi pag nagsasalita ako, iba yung nasasabi ko, di ba? Pwede ba yun? O hindi na lang ako gagawa ng masama, babawasan ko na lang yung mga kasalanan ko. Pwede bang ganun lang yung pagiging Christian natin? Sa Ephesians 1 verse 13, in Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of the promise. Diba? The good news of your salvation and believe in Him were stamped with the seal of the promise of Holy Spirit. The one promised by Christ as owned and protected by God. So, paano mo ngayon masasabing ikaw ay isang tagasunod na ng Panginoon o ikaw ay nasa Panginoon na kung wala sa iyo ang Holy Spirit? Kung hindi nagdudwell sa iyo ang Holy Spirit? Di ba kung sa literal na pamumuhay natin, for example, sa isang document, o kunyari kontrata, sa trabaho ko, meron akong pantatak na once na matatakan ko yon or matatakan ng department namin yon, ibig sabihin na-review ko na or good to go na. Di ba? So, kaya title ng bahay, di ba? Yun yung proof na sa'yo yun eh. Masasabi mo bang sa'yo yung bahay mo kung wala kang titulo? O kung walang titulo at all? Hindi, di ba? So, dito, yung stamp or seal of the promise of the Holy Spirit, yun yung proof. Who is a first installment of our inheritance in regard to the redemption of God's own possession to the praise of His glory. Diba? The Spirit is a guarantee. Kung wala sa iyo yung Spirit, what's your guarantee? What's your proof? Ano yung guarantee mo na pagkakalooban ka niya ng kaligtasan or kasama ka sa resurrection na pupunta sa langit? Ano yung guarantee mo na ikaw ay kay Jesus? Sa 2 Corinthians 5, now He who has made us and prepared us for this very purpose, God gave us the Holy Spirit as a pledge, a guarantee, a down payment on the fulfillment of His promise. So God will give it to you. God will give it to everyone who will decide to follow Him. And pag nasa iyo ang Spirit, it is a pledge, a guarantee on the fulfillment of His promise. Napufulfill palagi yung promise ng Panginoon tuwing tayo ay makakatanggap ng banal na Espiritu. Sa Romans 8, however, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. So kung wala sa iyo ang Spirit ni Jesus, hindi ka sa Kanya. Di ba? Straightforward lang eh. Kaya kailangan natin makatanggap ng banal na Espiritu. Besides, pinangako niya yun eh. Di ba sabi niya, you will receive the gift of the Holy Spirit. And if the Spirit is not with you, or if you don't have the Spirit of Christ, He does not belong to Him, or we do not belong to Him. Kaya kailangan natin siya matanggap. Kailangan niyo siyang matanggap. Kahit sa mga visitors na hindi pa nagpapabaptize. That will be the seal or the proof na ikaw ay kay Kristo. That you belong to Him. The Spirit of God makes His home
in every person who trusts in Jesus. When there is no evidence of His presence, a person has no legitimate claim. Wala kang lehitimong claim kung wala yung Spirit ni Jesus sa'yo. So, Jesus promised the gift of the Holy Spirit. Sinabi rin, prophecy rin siya sa Joel 2. In Acts, believers were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. And sa Acts 2:38, after ng preaching ni Peter, sinabi niya na kailangan mag-repent, magpabaptize, at makareceive ng Holy Spirit. You will receive the Holy Spirit. At hindi lang siya para sa kanila. The promise is for everyone and for all who are far off. Hanggang sa kaduluduluhan. Kahit kung hindi pa darating si Lord, hanggang sa ilang henerasyon pa ang dumating. Yung promise ng salvation ay para rin sa lahat. Para sa kanila. Sa ating lahat. In Acts 10 and 19, ito yung account, di ba? Even the Gentiles received the gift of the Holy Spirit and spoke in unlearned languages. The evidence that they have already received the Holy Spirit. Receiving the Holy Spirit is not just a requirement or formality. It is God's seal that you belong to Him. Without the Spirit, we do not belong to Him, obviously. And again, the Holy Spirit is also an earnest guarantee of our eternal life. Makakasama ka ba kay Jesus kung hindi ka sa Kanya? Paano mo sasabihin, Lord, sama ako sa iyo sa heaven. O gusto ko mapunta sa heaven. Pero hindi ka sa Kanya. So ano kailangan mo? Kailangan mo sundin yung scripture. Kailangan mo makatanggap ng banal na Espiritu. Kasi pinangako niya naman yun. At bibigyan niya sa iyo yun, hihingin mo lang. Handa ka na ba na makareceive ng Holy Spirit sa mga bisita? Diba? Have faith, sapagkat ang pangako ng Panginoon ay malinaw, sino mang susunod sa Kanya ay Kanyang tatatakan ng banal na Espiritu. Sino yung mga nabaptize last week? Naka-receive na kayo? Pwede kayo pumunta dito sa harap? Yung mga nabaptize last week? Kahit bisita, si Tito Ray? Lapit po kayo dito. Kahit po bisita, kung sino pong gustong sumunod. Tara. Dito tayo pa. Dito tayo pa. Pagaling tayo. Sa mga elders po natin, samahan po natin sila ipag-pray. Ilay-hands po natin sila sa mga taong gusto makareceive ng Holy Spirit. May sabihin ka? As mentioned, yung pangako ng Panginoon ng Holy Spirit na pwede nating tanggapin, hindi niya yun ipagkakait sa taong gustong humingi. At ang manifestation nun, at tayo ay magtatangs. Tayo ay magsasalita in unlearned languages. So hingin natin kay Lord yung Kanyang banal na Espiritu. At wholeheartedly natin hingin kasi may guarantee na hindi niya yun ipagkakait. Okay? Pray natin sila. Layans po natin sila. Hallelujah, pare. Yan ba
again, hindi siya ipagkakain ni Lord sa inyo. Huwag kayong mahiyang hingin, huwag kayong mahiyang isigaw na, Lord, bigay mo sa akin yung Holy Spirit mo. Iparamdam mo sa akin, Panginoon, na ako ay tinatanggap mo. Hindi niya pagkakait yun, kahit ano mangyari. You just have to ask wholeheartedly. And of course, kailangan natin bitawan yung mga bagay na kailangan natin bitawan. Kasi kung hindi natin bibitawan yun, hindi natin pagsisisihan yung ating mga kasalanan, may mga bagay na gumugulo sa atin, mahirapan tayong tanggapin siya. But then again, it's a promise na tayo ay tatanggap, whatever happens. You just have to ask. Kung gusto mo ngayong araw na to, i-challenge mo si Lord. Yung iba para makareceive, tinatry nila i-challenge si Lord. So mamaya magkakaroon tayo ng separate session after ng after ng meeting natin. So siguro pwede mo na po tayo ulit umupo. Palakpakan natin kasi may mga nag-step up kahit hindi pa nagde-decide magpabaptize. Di ba? Kahit hindi pa nagde-decide magpabaptize yung iba, gusto na nilang makatanggap. So, asan na yung sa talk? Yung slides. Okay. Again, have faith, di ba? Pangako yun ng Panginoon. Malinaw ang pangako ng Panginoon. Na kung susunod ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng Holy Spirit. Amen? So sa mga bisita, sa mga bagong kapatid na hihingi nito, makakaasa ka na ito ay pagkakaloob sa iyo ni Jesus. Maraming salamat po. Okay, amen po. So, tunay nga po na kung gusto po natin makonsider yung sarili natin na kay Lord, kailangan ay isik po natin yung Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. So, katulad nga po ng sinabi ng ating pastor a while ago, lalo na po sa mga visitors and newly baptized, isik nyo po yung Holy Spirit. I-open nyo lang po yung heart nyo at hingin nyo yung Holy Spirit na ipagkakaloob niya po sa atin. Okay, so to proceed with, so ipag-pray po muna natin yung collection bag. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na kami ay narito upang maibalik po namin ang lahat ng nararapat po sa inyo sa pamamagitan po ng aming tithes and offering. Nawa po ang lahat po ng mga malilikom na halaga sa araw na ito ay magagamit sa pagpapatuloy ng inyong ministry. I-bless niyo po ang mga kamay na magbibigay sa araw na ito. I-bless niyo po ang kanilang work, ang kanilang business, at anumang uri ng kanilang source of income. Nawa po ay patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan sa araw na ito. Ito po ang aming samot-talangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Tumayo na po ang lahat. So I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Precious blood has left me forgiven, pure like the white as of snow, powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow, powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. So I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Purify my heart in Your presence. Teach me to discover the joy of holiness that forms as You draw me close. In You what was lost is restored. So I will rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. So I rise and lift my head, for by His mercy my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. Because of Jesus, my heart is clean. Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow, powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. This covenant is making
this covenant is making me whole. So, siguro, inisip natin, ano ba yung covenant? Masyadong malalim yung term na yun. Ano ba pagkakaiba ng contract sa covenant? Ang contract is nag-end. While when we say covenant, pag si God ang nagbigay, that is eternal. Eternal po ang covenant. Pag ang Diyos ang nangako, sabi po kanina sa pananalita, hindi po mapapako. Ano ba yung covenant na sinabi ng Panginoon natin? Basahin po natin sa Luke 22, Bible verse po na hinanda po natin. Luke 22:14-20. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. This is yung yung huling hapunan. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. So may fulfillment daw po siya. Pag tinuloy po natin sa verse 16, after taking the cup, he gave thanks and said, take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. So until na pagdating ni Lord, meron siyang iniwan sa atin na kailangan natin gawin. And he took bread, gave thanks and broke it and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. And last verse po. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. As we take yung communion, lagi po natin naiisip na ito yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Lagi natin naiisip na nag-sacrifice siya. Pero hindi natin naiisip yung isa pa o nakikita kadalasan yung isa pa na ginawa ng ating Panginoon. Yung covenant na ipinangako niya sa atin, na isiniled ng blood ni Jesus Christ. So ibinigay po ni Jesus Christ, pinilpil niya. Dati, kailangan maghandog ng kinakatay na hayop para sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa taong walang kasalanan, si Jesus Christ, nabubud po yung dugo niya sa cross. Isang eternal na persona na tumubos sa atin at sinelyuhan sa pamamagitan ng covenant ng blood. Pag pumunta po tayo sa Ephesians 1:13, ano ba yung sealed na sinabi doon? Hindi lang po siniled ng blood, kundi siniled dan po ng, basahin po natin sa Ephesians 1:13 and 14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked him with the seal, the promise, Holy Spirit, a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. So, hindi lang po binigyan tayo ng covenant, kundi siniled pa yung covenant na yun. Kumbaga, hindi lang binigyan ng kontrata, meron pang pirma ng attorney yun. Para makita natin na legal yung ginawa. Pero dito po, yung covenant na ginawa sa atin ng Panginoon, eternal po to. Makita po natin na yung sakripisyo ay eternal. Makita natin na yung kasalanan natin ay nabayaran ng walang hanggang buhay ng ating Panginoon. Sa oras na to, tignan natin siya na mahalaga para matanggap natin yung kaloob ng banal na Espiritu. So pwede pong pag-take natin ng communion element later, lapitan din po natin yung mga bisita at baka sa pagkakataon po na ito, maintindihan nila na kailangan nila matanggap yung banal na Espiritu. So hindi lang tayo magpe-pray ngayon para gunitain, kundi pag-pray natin na yung seal yung ibinigay sa Panginoon ay pwede rin matanggap ng ating mga bisita ngayon. Amen po ba? So as we partake na Holy Communion po mga kapatid, lapitan po natin yung mga bisita natin. Yung mga nabaptize last week. At extend po natin ngayon yung grace na binigay sa atin ng Panginoon. Let us pray. Maraming salamat, Ama, sa walang hanggang covenant na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Na isinil ng blood ng inyong anak na si Jesucristo, Panginoon. The eternal covenant na ito, Panginoon, na nag-seal din ng aming redemption through the Holy Spirit. We pray, Lord, na maintindihan ng puso't damdamin namin, Panginoon, ng buong pagkatao namin, ng buong karunungan namin, na Ikaw, yung Diyos na walang hanggan, nagkatawang tao, bumaba dito upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Tanggapin namin nawa, Panginoon, yung banal na Espiritu na ipinangako ng Ama, maging kaloob namin ito, Panginoon, at maging tatak namin, Lord, na pagkairang namin sa muli mong pagdating, Panginoon. As we partake this Holy Communion, Panginoon, makita namin na yung sacrifices, Lord, ng iyong anak, Lord, ay para sa amin lang, Panginoon, at makita namin itong kalagaan nito, Panginoon.
Ikaw na bahala, Lord. Pupurihin ka namin, papasalamatan. In Jesus' mighty name, amen. Take po natin yung communion and then pag-pray po natin yung mga katabi po nating mga bisita. Hallelujah, Lord Jesus. Let us praise natin yung ating mga bisita. Hilingan ko po yung magka-close ng prayer si Brother Nathaniel po. O Ama, Ama na makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Ama, ang pagpapala na aming narinig. Ama, nagpapasalamat kami, Ama, sa pagtitipon na ito na ginanap mo na yung kapangyarihan, naging tingin kalalatian sa tanghali na ito, Ama, na yung ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Ama. Ama, aking dinadalangin din, Ama, yung mga bisita na hindi pa nakakatanggap ng banal na espiritu na yung pagpalay, Ama, na yung pagkakaloob ito dahil ito pinangako. Nakagaya na ipinangako mo sa amin, Ama. Ito ang aming tinatamasa sa araw-araw, Ama, dahil ang kapangyarihan mo buhay. Ipinagkaloob mo sa amin, Ama, yung salita. Ipinagkaloob mo sa amin, Ama, yung provision sa araw-araw na aming ipinamumuhay, Ama. Ama, nagpapasalamat kami dahil ikaw, buhay mula noon hanggang ngayon na nagpapatuloy sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya kami, Ama, nagpapasalamat dahil ikaw, buhay, ikaw ang totoo na nagpapatutulaw lahat sa amin, Ama. Ang iyong simbahan nagpapatuloy dahil sa iyong kalalotian, Ama. Ama, nagpapasalamat kami dahil ikaw lamang, Ama, ang aming pinupuri, ikaw lang namin ang itinataas. Sa pagtitipon na ito, Ama, na iyong pinatunayan sa bawat isa sa amin, Ama. Nagpapasalamat kami at ito, Ama, idinadalangin namin na ang lahat-lahat ng mga gagawin namin sa mga araw pang darating na iyong pagpalain dahil ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Pagpalain mo ito sa darating na mga araw. Ang lahat ng ito, Ama, pinapasalamat namin, idinadalangin sa pangalan na mataas na si Jesus. Amen. Amen! Napakaganda nung talk kanina. And na-refresh ako as nung dating pinapa-receive ako. Ang tagal ko ding hindi maka-receive nung time na yon. Pero God is good kasi totoo yung pangako niya. Truly, nothing is impossible with God. Amen? So, mamaya, yung mga gusto maka-receive, pwede pa tayong mag-try mamaya. So, ngayon, samahan niyo po muli kami na umawit ng papuri sa ating Panginoon. And let's declare that nothing is impossible with God. Amen? To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Strongholds are broken. I am living by
tapat sa ating Panginoon dahil God is great than our problems. Amen? Amen and happy Sunday po everyone!